Dito na uwi ang lahat ng ito. Matapos magtipon ng malaking hukbong dagat sa Timog Caribbean, maglagay ng presyon sa gobyerno ng Venezuela, at pabagsakin ang ilang bangka ng mga nagpuslit ng droga. Handa na ang United States sa susunod na hakbang. Pinaniniwala ang malapit ng maganap ang malalalim na pag-atake sa Venezuela at nasa gitna ng target ang mga kartel ng bansa. Sa mga susunod na linggo, maaaring masaksihan ng mundo ang unang mga pag-atake na ito. Simula ito ng mas agresibong estratehiya ng Amerika sa digmaan kontra droga. Narito ang isang pagbalik-tanaw kung paano narating ang puntong ito. Ano ang sinasabi ng mga opisyal na sanggunian? Gaano kalaki ang posibilidad na mangyari ang mga pag-atake? At ano ang maaaring mangyari pagkatapos nito? Noong huling Agosto, inutos ni Pangulong Donald Trump ng United States ang pagpapadala ng malaking armada ng barkong pandigma ng Navy sa Timog Dagat Caribbean, malapit sa baybayin ng Venezuela. Dito nagsimula ang malaking hakbang ng Estados Unidos laban sa mga kartel ng droga sa rehiyon. Binubuo ang armada ng mahigit 8 barkong pandigma na may F-35 fighter jet at 4,000 at 505,000 tauhan. Isa ito sa pinakamalalaking pagpapakita ng lakas ng Estados Unidos sa Caribbean sa mga dekada, at hindi lang ito pagpapasikat. Ilang araw matapos nito, inalis ng United States ang unang barkong iniulat na nagdadala ng ipinagbabawal na gamot sa dagat na may kaugnayan umano sa kartel ng Tren de Aragua ng Venezuela. Nangako ang United States ng higit pang pag-atake ayon kay kalihim ng Estado Marco Rubio. Pinalala rin ng White House ang tensyon sa pamahalaan ng Venezuela na pinamumunuan ni Nicolas Maduro, na paulit-ulit na iginiit na ang mga kilos ng Amerika ay bahagi ng mas malaking plano para mapatalsik siya sa kapangyarihan at magdulot ng pagbabago ng rehimen. Nagpakilos din si Maduro ng mga puwersa ng milisya sa iba't ibang bahagi ng kanyang bansa at ipinagyabang ang lakas militar ng Venezuela sa ilang pagkakataon. Kabilang ang pagpapalipad ng mga F-16 jet malapit sa mga barkong pandigma ng Amerika at pagsasagawa ng mga pagsasanay militar sa Caribbean. Ngunit hindi umatras ang Amerika. Nagpatuloy ito sa pagbantay sa mga barkong hinihinalang nagsusumagol ng droga at nagsagawa ng sariling pagsasanay militar. Ngayon, handa na itong umangat sa susunod na antas. Ayon sa ilang hindi pinangalanang opisyal na source, sinabi sa National Broadcasting Company News at iba pang media na gumagawa ng opsyon ang United States military officials para targetin ang mga nagbebenta ng droga sa Venezuela. Sinabi rin ng mga source na ang mga pag-atake sa mga target sa loob ng bansa ay maaring mangyari sa loob lamang ng ilang linggo. Ang malalalim na pag-atake sa Venezuela ay magpapalala sa kampanya ni Trump laban sa mga kartel, ngunit hindi ito nakakagulat. Sa katunayan, sa loob ng ilang linggo na, maraming mga analyst ang nagpredikta na iyon mismo ang mangyayari. At ang mga pangyayari hanggang ngayon ay sumunod sa isang lohikal na daloy ng pag-unlad. Una, nagpadala ang Amerika ng kanilang flotila sa Timog Caribbean. Pagkatapos, pinatumba nila ang ilang bangka na di umano'y pinapatakbo ng mga trafficker na may dalang mga ipinagbabawal na gamot. Muli ring binigyang diin ng United States na itutuloy nila ang laban kontra mga kartel at smuggler ng droga. Handa silang gumawa ng matitinding hakbang para mapigilan ang pagpasok ng fentanyl at ibang bawal na gamot. Dahil agresibo ang tugon ng pamunuan ng Venezuela, susunod na hakbang ang pag-atake sa teritoryo ng Venezuela. At malinaw na may sapat na lakas ang United States para magsagawa ng ganitong mga pag-atake. Dahil ang kanilang nakakatakot na armada ay kinabibilangan ng ilan sa pinakamagagaling na fighter jet sa mundo, pati na rin ng mga grupo ng Reaper drone, Marine Amphibious Ready Groups at mga guided missile destroyer. Sabi ng mga source ng National Broadcasting Company News, hindi pa raw pinayagan ni Pangulong Trump ang malalim na pag-atake sa Venezuela, pero aktibo nang pinag-uusapan ito sa likod ng saradong pinto. Ayon sa mga opisyal, ang pagdami ng presensya ng United States sa lugar ay tugon sa kabiguan ni Nicolas Maduro na pigilan ang paglabas ng droga sa kanyang bansa. Ang eksaktong detalye ng anumang malalim na pag-atake ay itinatago muna sa ngayon. Ngunit ibinunyag ng mga source na ang drone strikes na tumatarget sa mga grupong sangkot sa drug trafficking, mga leader ng grupo at mga laboratorio ng droga ang pinakamalamang na unang opsyon. Dahil dito, malamang na walang malakihang missile attacks, pambobomba, o presensya ng sundalong Amerikano sa Venezuela sa ngayon.
Maaring gamitin ang mga drone para targetin ang pangunahing tao at pasilidad ng kartel. Hiningi ang sagot ng White House ukol dito, ngunit itinuro lang nila sa naunang pahayag ni Pangulong Trump. Tingnan natin ang mangyayari. Pinapadala ng Venezuela ang mga gang, tulak ng droga, at droga dito. Hindi ito katanggap-tanggap. Matagal nang pinag-iisipan ni Pangulong Trump ang posibilidad ng pagsagawa ng mga pag-atake sa loob ng Venezuela. Iniulat ng Cable News Network noong Setyembre na tinitingnan ng United States Pangulo ang iba't ibang paraan para targetin at pahinain ang Latin American cartel sa bansa. Kung babalikan natin, dumarami ang ebidensya na nagpapakita na ito ay bahagi ng maingat na planong pangmatagalang kampanya laban sa operasyon ng kartel. Mas maaga ngayong taon, idineklara ng Administrasyong Trump ang ilang kartel bilang banyagang teroristang organisasyon, kung saan sinabi ng White House na kontrolado na ng mga kartel ang halos lahat ng ilegal na paggalaw sa timog na hangganan ng Estados Unidos sa pamamagitan ng asasinasyon, teror, panggagahasa at dahas. Sa ilang lugar sa Mexico, parang ahensya ng gobyerno ang kilos nila at kontrolado halos lahat ng aspeto ng lipunan. Ang gawain ng kartel ay nagbabanta sa kaligtasan ng mamamayang Amerikano, seguridad ng Estados Unidos, at katatagan ng pandaigdigang kaayusan sa kanlurang hemispero. Ang kanilang mga gawain at paglapit sa teritoryo ng Estados Unidos ay nagdudulot ng panganib sa pambansang seguridad ng bansa. Makalipas ang ilang panahon, pinayagan ni Trump ang United States military na magsagawa ng nakamamatay na operasyon laban sa mga kartel na itinuring ng administrasyon bilang terorista. Sa madaling salita, nagbago ang United States mula sa pagtrato sa mga drug smuggler bilang mga karaniwang kriminal, tungo sa pagtingin sa kanila bilang mga kalabang mandirigma na kailangang alisin sa anumang paraan na kinakailangan. Mukhang sabik at determinado si Pangulong Trump na ituloy ang kampanya at magbigay ng mas malalaking dagok sa mga kartel sa mga susunod na araw. Ayon sa isang opisyal ng White House na nagsabi sa mga mamamahayag, kung may pagkakataon na patayin ang mga terorista, agad niyang bibigyan ng pahintulot na gawin ito. Sinabi rin ng isang mataas na opisyal na handang gamitin ni Trump ang lahat ng kapangyarihan ng Amerika para pigilan ang pagpasok ng droga at panagutin ang mga responsable. Bagamat mukhang mas posible ang malalalim na pag-atake, posible pa ring hindi ito mangyari. Ayon sa mga ulat, may pag-uusap ngayon sa pagitan ng United States at Venezuela sa tulong ng gitnang silangan na mga tagapamagitan. Ayon sa ulat, kinausap ni Maduro ang mga tagapamagitan at ibinunyag ang mga konsesyon na handa niyang gawin para manatili sa kapangyarihan. May ilang opisyal ng administrasyon ni Trump ang nadismaya rin. Walang malaking epekto sa paghina ng kapangyarihan ni Maduro ang mga maniobra ng militar ng Estados Unidos sa ngayon. Dahil dito, maingat na pinag-iisipan ng administrasyon ang mga susunod na hakbang at hindi agad gagawa ng malalaking desisyon. Maaaring sapat na ang pag-uusap ng dalawang bansa para mabawasan ang tensyon at maiwasan ang dagdag na aksyon. Sinabi ni Maduro na handa siyang tumulong sa Estados Unidos sa paghahanap ng mga leader ng Tren de Aragua drug cartel na nakabase sa Venezuela at lumalabas din sa ibang bansa sa Amerika. Kumalat na rin ang grupo sa Canada at sangkot sa pangingikil, prostitusyon, ilegal na pagmimina, pagnanakaw, kidnapping, pagpupuslit ng armas, human trafficking, at ilegal na droga. Ginawang isa sa mga pangunahing target ng administrasyon ni Trump ang Tren de Aragua mula nang maupo siya bilang Pangulo. Maraming Venezuelan na may kaugnayan sa kartel ang naaresto at ipinadeport sa mga bilangguan sa El Salvador. Ayon sa ulat, iminungkahi ito ng Pangulong Venezuelan kay United States Envoy Rick Grenell noong unang bahagi ng Setyembre. Sumulat si Maduro ng liham kay Pangulong Trump para itanggi na ang Venezuela ang pangunahing pinagmumulan ng ilegal na droga papuntang United States. At hinimok din niya si Trump na makipag-usap upang mapawi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Inaanyayahan kitang Pangulo na isulong ang kapayapaan sa pamamagitan ng makabuluhang pag-uusap at pagkakaunawaan sa hemispero. Kasabay nito, hindi pa rin napatunayan ni Maduro at ng kanyang gobyerno na sila'y mapagkakatiwalaan at nananatiling mabigat ang tensyon sa pagitan ng Venezuela at United States. Halimbawa,
Madalas banggitin ni Maduro ang tinatawag niyang imperyo ng Estados Unidos na umano'y gustong pabagsakin ang kanyang rehimen. Malinaw na sinabi ng United States ang pananaw nito sa leader ng Venezuela. Ayon kay White House Press Secretary Caroline Leavitt, hindi lehitimong gobyerno ng Venezuela ang rehimen ni Maduro, isa itong narco-terror na kartel. Para sa administrasyong ito, hindi lehitimong presidente si Maduro. Pinuno siya ng kartel at pugante na kinasuhan sa Estados Unidos dahil sa pagpupuslit ng droga. Dahil sa matindi at sirang relasyon sa pagitan ng dalawang bansang ito, maaaring hindi sapat ang pag-uusap para makuha ang gusto ng United States. At kung hindi sapat ang pag-uusap, maaaring ang aksyong militar na lang ang natitirang opsyon. Dagdag pa rito, sa halip na hinaan ang kanilang pananalita o magpakita ng senyales na nais nila ng kapayapaan at kompromiso, patuloy na naghahanda ang gobyerno ng Venezuela para sa direktang sagupaan laban sa Estados Unidos. Nagsagawa ito ng mga pagsasanay sa pagre-recruit kamakailan. Hinihikayat ang mas maraming mamamayan na sumali, kumuha ng armas, at ipagtanggol ang kanilang bayan. Libo-libong miyembro ng milisya, karamihan ay matatanda, ang sumali, nagsuot ng uniforme at dumalo sa batayang pagsasanay. Marami sa kanila ang natututo kung paano humawak at gumamit ng baril sa unang pagkakataon sa kanilang buhay. Kahit kulang sa pagsasanay at kahandaan, marami pa ring handang lumaban at mamatay para sa bayan. Sa pakikipag-usap sa mga reporter ng British Broadcasting Corporation, maraming bagong miyembro ng milisya ang nagsalita tungkol sa kanilang kahandaang sumali, tulad ni Francisco Ojeda na 69 na taong gulang na nagsabing, "Kung kailangan kong ialay ang aking buhay sa labanan, gagawin ko ito." Pati mga pusa lalaban para ipagtanggol ang bayan. Ayon kay Gladys Rodriguez, 67 na nagsabing, "Hindi namin papayagan ang gobyerno ng United States na sumakop sa amin." Marami sa mga miyembro ng milisyang ito ay kulang sa pagsasanay at kahandaan, at tila hindi nila alam na ginagamit sila ng gobyerno. Si Benigno Alecon, political analyst sa Andres Bayor Catholic University, ay kabilang sa mga eksperto na naniniwalang ang pagre-recruit ng milisya ay bahagi ng plano ni Maduro na bumuo ng human shield para sa pamunuan ng bansa. Anya, umaasa si Maduro na madagdagan pa ang sibilyan sa sandatahang lakas para kung sakaling magkaroon ng interbensyon ang United States sa bansa, mas malaki ang posibilidad na maraming buhay ang masasawi na magre-resulta naman sa masamang imahe ng United States. Gusto ni Maduro gamitin ang sarili niyang mga tao bilang pambala sa kanyon. Kaya okay lang sa kanya kahit ang matatanda ay humawak ng baril kahit walang pagsasanay o karanasan. Patuloy na nagyayabang ang Pangulo ng Venezuela sa lumalawak niyang puwersa. Kamakailan ay ipinagmamalaki niyang mahigit 8 milyong sibilyan ang sumali sa milisya. Ang bilang na ito ay kaduda-duda at malamang na pagmamalabis lang. Pero walang duda na maraming mamamayan talaga ang nag-e-enroll at ipinapadala sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Handa na bang lumaban sa anumang pananakop o agresyon sa kanilang teritoryo? Malamang ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mukhang wala pang plano ang United States na magpadala ng mga sundalo sa lupa sa Venezuela sa ngayon. May libo-libong Marines at mandaragat na handang ipadala kung kailangan. Ang pagpapadala ng tropa sa bansa ay isang malaking at matapang na hakbang. Maaaring magkaroon iyon ng malalaking epekto kung magkakaroon ng putukan sa pagitan ng puwersa ng United States at mga miyembro ng milisya. Mas lohikal gamitin ang drone o missile strikes. Ngunit maaari pa rin itong magdulot ng mas malawak na epekto at paglala ng sitwasyon. Kinumpirma ng Venezuelan analyst na si Anibal Sanchez Ismail sa National Broadcasting Company na ang pag-atake sa Venezuela ay magdudulot ng epekto. Mula diplomatikong protesta hanggang pagtaas ng pag-uusig sa politika. Kabilang sa mga kakampi nila, ang mga nagkakaisang mamamayan na muling pinagtitibay ang pangangailangang ipagtanggol ang soberanya. Sa madaling sabi, dalawang posibleng kahinatnan ang sitwasyon. Ang malalalim na pag-atake sa mga target ng kartel ay maaring magdulot ng pagkakaisa ng lokal na populasyon laban sa pamahalaan at posibleng magtulak kay Maduro na mapatalsik sa kapangyarihan. O maaari rin itong magdulot ng kabaligtarang epekto na magkaisa ang tao laban sa United States. Kahit ano pa ang mangyari, nakahanda na ang lahat ng kailangan para dalhin ng United States sa susunod na antas ang mga pangyayari. Handa at naghihintay na ang lahat ng kinakailangang kagamitan at mga tauhan para sa kanilang mga utos. Ginawang personal na misyon ni Pangulong Trump
ang paglaban sa mga kartel sa partikular na bahagi ng Timog Amerika. Maging noong unang termino pa ni Trump, kinasuhan ng kagawaran ng katarungan si Maduro ng mga kasong may kinalaman sa droga noong 2020. Inakusahan ng administrasyon ang leader ng Venezuela ng pakikipagsabwatan sa mga kartel at gang sa hangganan ng Amerika bilang bahagi ng kampanya ng narkoterorismo. Mas tinaasan pa ng Trump administration ngayong taon ang reward na 50 milyon para sa pagkakaaresto kay Maduro. Malinaw na gusto nilang dagdagan ang presyon sa Pangulo. Ipinakita rin ng administrasyon ang kawalan ng interes makipagdialogo kay Maduro. Ayon sa mga source, si Marco Rubio ay isa sa iilang opisyal ng administrasyon na sabik sa pagbabago ng rehimen sa bansa. Kahit noong ipinadala ni Maduro ang liham kay Trump noong Setyembre, agad naglabas ng matibay at malinaw na tugon ang White House. Sabi ni Caroline Leavitt, maraming kasinungalingan ang inulit ni Maduro sa liham at hindi nagbago ang posisyon ng administrasyon sa Venezuela. Tinuturing naming iligal ang rehimen ni Maduro at malinaw na ipinakita ng Pangulo na gagawin niya ang lahat para mapigilan ang iligal na pagpuslit ng mapanganib na droga mula Venezuela patungong Estados Unidos. Sa kabila ng lahat ng ito, nakikipagtulungan pa rin ang United States sa Venezuela sa ilang mga paraan. Nagkausap ang dalawang bansa tungkol sa deportation flights mula United States papuntang Caracas. Maraming flight na ang nagbalik sa mga mamamayang Venezuelan mula Amerika pauwi sa kanilang bansa. Si Rick Grenell, ang sugo ng United States sa Venezuela, ay patuloy din umanong nagtutulak para sa isang diplomatikong resolusyon sa sitwasyon ayon sa mga opisyal. Sa kasamaang palad, mukhang hindi pa gaanong nagkakaroon ng epekto ang diplomasya sa ngayon. Maaaring ang tanging wika na maiintindihan ng mga cartel ay diretsahang aksyong militar. Napatunayan na ng United States na mayroon silang mga sistema para mangalap ng impormasyon tungkol sa mga operasyon ng pagpupuslit ng droga ng mga kartel. Natunton at nasundan nito ang mga nagpuslit ng droga sa dagat Caribbean. Hinabol at pinatigil sila ng walang awang katumpakan. Paulit-ulit. Kung susundan ang lohikang iyon, tiyak na kaya ng militar na mangalap ng impormasyon kung saan niloload ang mga bangka o kung saan nagmumula ang mga droga. Sa simula, pagtukoy at eksaktong pag-atake sa pangunahing target sa lupa ng Venezuela upang burahin sila. Sa totoo lang, malamang na alam na ng militar ang tungkol sa mga pasilidad ng kartel, mga ruta ng pagpupuslit at network ng smuggling sa buong Venezuela. Malaki ang posibilidad na natukoy na ang mga prioridad na target para sa nalalapit na pag-atake. Isang utos lang ang kailangan para pakawalan ang mga drone or long-range missile. Sa isang iglap, kayang sirain ang imbakan, laboratorio, transportasyon, at grupo ng smuggler ng droga. Magiging malaking pinsala ito sa operasyon ng mga kartel sa Venezuela at buong Latin America. Maaaring isipin ng mga trafficker sa ibang lugar matapos makita ang nangyari sa Venezuela kung sila na ang susunod. Kahit mukhang walang katapusan ang drug trafficking, posibleng mapigilan ang pagpasok ng fentanyl at iba pang delikadong droga sa Amerika at mga komunidad nito sa pamamagitan ng mahigpit na aksyon sa mga susunod na linggo. Mukhang iyon ang pangunahing layunin ng Administrasyong Trump sa ngayon. Ayon na rin kay Sekretaryo Rubio kamakailan. Hindi epektibo ang interdiction. Kaya para mapigilan ang drug cartel, dapat ipakita sa kanila na hindi nila madadala rito ang kanilang bangka. Walang pakialam kung mawalan sila ng bangka o droga. Bahagi na iyon ng kanilang negosyo. Mapipigilan lang sila kung alam nilang hindi sila makakarating sa destinasyon kapag lumabas sila roon. Isa itong agarang banta sa Estados Unidos. Kung sasabihin mong may bangkang may dalang droga papuntang Estados Unidos para ilabas ito at lasunin ang mga tao dito, kasing laki iyon ng banta na parang may isang bansa na susugod para atakihin ang isang lungsod sa Amerika. Kailangan itong pigilan. Ang paraan ng paghawak dito noon ay hindi gumana. At nako, hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi mo na nakikita ang dami ng mga bangka ngayon kumpara noong ilang linggo lang ang nakalipas. Kaya gumana ito at magpapatuloy na gagana. At ang Pangulo ay napakasimple. Hindi niya papayagang magpatuloy ang mga drug cartel sa pagkalat ng nakalalasong droga na pumapatay sa ating mga tao. Malinaw ang mensahe mula sa United States. Dapat pigilan ang droga. Kung kailangan gumamit ng drone, missile, attacks, o mas matinding aksyon militar sa South America, gawin na. Anuman ang susunod na hakbang ng United States,
tiyak na magkakaroon ito ng epekto sa rehimen ni Maduro. Si Maduro at ilang miyembro ng kanyang gobyerno ay iniulat na may malalapit na koneksyon sa mga kartel. At kung ang mga parehong kartel na iyon ay magsimulang atakihin ng militar ng United States, maaaring magpasya sila na ang kasalukuyang pamunuan ay hindi na angkop para sa kanilang layunin. Pwedeng magdulot ito ng kudeta, rebelyon, o pagbabago ng kapangyarihan na magpapatalsik kay Maduro. Mas maganda kung papalitan siya ng taong handang makipagtulungan sa United States at sugpuin ang mga kartel. Tiyak na magiging mainit ang mga linggo para sa mga kartel ng Venezuela at kanilang taga-suporta anuman ang mangyari. Ang tanong na lang ay, kailan at saan unang tatama ang Amerika? Ngayon, alamin pa kung paano tayo nakarating sa puntong ito sa aming mga bagong video. Tingnan natin kung paano sinubukan ng Venezuela na pukawin ang United States Navy Flotilla gamit ang kanilang F-16 jets at kung paano dahan-dahang ngunit tiyak na inihanda ni Maduro ang kanyang mga tao para sa isang ganap na digmaan laban sa Amerika. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para ikaw ang unang makaalam sa mga susunod na kaganapan.